What's up guys, Ron here and welcome to Radhan channel. For today's video, pagchichismisan na natin tong brandless retro handheld gaming console na tinatawag na R35S. Ito yung in-unbox namin last video. Marami na rin kasing nagre-request ng pros and cons ng unit na ito. Tsaka syempre, pinangakuhan ko rin naman kayo ng video na to. Pero before tayo mag-start, please like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga tips and tricks namin about sa mga retro handheld gaming console, PC, PlayStation, unboxing ng laruan, unboxing ng gadgets na related sa gaming, at kung ano pang pwede naming may share para sa inyo. So without further ado, let's start na. So itong brandless na retro handheld gaming console na to na tinatawag na R35S is nirelease nung June 2023 lang. So parang 2 months pa lang siya. Hindi siya Mio, hindi rin siya Anbernic. Siguro tatawagin ko tong Ain't Bernic. Ain't. Hindi Anbernic. Hindi nakakatawa. Tigil ko na to. So nag-research ako dito sa unit na to kasi na-curious ako kasi ba't wala siyang brand. So sa pagre-research ko, nalaman ko na isa tong copy ng Powkiddy RGB20S. At hindi lang yun doon natatapos. Ang Powkiddy RGB20S is copy lang din ng RG351MP. Ba't ko nasabing copy lang din yun? Kasi lahat ng mga firmware na pwede dito sa Powkiddy tsaka sa Anbernic RG351MP is compatible dito sa device na to. So ayun, kinopy siya ng copy ng copy. Basta yun na yun. Tapos, ito na yung kinalabasan. Para siyang Frankenstein na pinagkukuha siya sa iba't ibang parts ng ano. Tapos yun, nakabuo siya ng ayan, si Ain't Bernic. Nung last video, in-unbox lang natin to. Tsaka konting comparison sa RG35XX. At nagbigay din ako ng first impression sa device na to. So yun, nilaro ko siya for more than 1 week. At tinest ko to 1 to sawa. Yung battery, yung mga buttons. Nag-try na din akong i-connect siya sa Wi-Fi. Itrinay kong magpalit ng mga themes na magaganda. Ayan. At ayun, nakapag-try din akong magpalit ng 2 OS. At nagkaroon din ako ng mga trial and error. So ayun, ganyan ako mag-test ng device. Ganyan ako gumawa ng trial and error. Talagang kung pwede ko lang i-drop test to, i-drop test ko to. Kaso mahina ang screen ng mga gantong retro handheld gaming console. Hindi kasi siya Gorilla Glass eh. So ayun, kaya medyo natagalan akong ilabas tong video na to kasi ayun nga, masyado akong nahumaling dito sa device na to na i-test 1 to sawa. At ngayon gumawa ako ng list ng pros and cons ng R35S. Disclaimer lang ulit guys na itong mga sasabihin ko is subjective. Pwedeng hindi kayo sumang-ayon or pwedeng sumang-ayon kayo. So based to doon sa mga araw na nilaro ko siya at winalwal. So ngayon, unahin na lang muna natin yung pros ng device na to. So una, medyo nalilito pa ako dito kung magiging pros ba siya o cons. Kasi sa unang tingin mo, di ba, iisipin mo agad kung awkward ba yung dalawang analog na to. Mapapatanong ka, hindi ba sasakit yung mga kamay ko dito? Hindi ba mangangawit? Hindi ba masasagasaan yung mga button sa baba kasi dito siya nakalagay sa taas? At isa lang ang masasabi ko dyan, hindi nyo malalaman kung hindi nyo matatry. So ayoko kasing i-judge yung pagkakalagay ng analog na to kasi di ba parang bago sa paningin natin. So kaya rin siguro ako napabili kasi gusto ko siyang matest. So doon lang natin or doon ko lang din malalaman kung magkakaroon ba ng discomfort habang nilalaro ko siya ng matagal or kung ano pang mangyayari sa daliri ko or sa kamay ko kapag nilaro ko siya ng matagalan. So ayun, sa paglalaro ko ng 4 straight hours sa device na to, wala naman akong naramdaman na something sa daliri ko. Hindi naman siya nangalay, hindi naman siya nanigas o kung ano man. So ayun, parang natural lang din na nag-games ako kasi ang igagalaw lang naman ng thumb mo kung naglalaro ka nito is parang 1 inch lang naman. Hindi naman siya sobrang baba na nandito. Siguro kapag binaba mo siya dito, dun mo lang mararamdaman yung sakit. Pero kung inch lang naman ang pagitan niya, hindi siya masakit or hindi siya nakakangalay. So yun, kaya nilagay ko lang siya sa neutral. Hindi siya pros, hindi rin siya cons. So una sa listahan na napansin ko dito sa R35S is yung shell niya. Alam nyo ba na yung shell niya is hindi pipitsugin? Ayan. Kung makikita nyo, yung transparent niya at saka yung kapal niya, napakaganda. Kasi trinay ko din siyang butasan. Kung makikita nyo to, ginawa ko lang siya. Trinay kong butasin to para tipong pwede ko siyang lagyan ng pasabi. Kasi madalas ako nakakatulog kapag naglalaro ako nito. Ginawa ko siya niyan. At nung binubutas ko to guys, makapal din siya. Makapal din yung shell niya. Ayan. Ayan yung butas na ginawa ko. Makapal siya guys, sobra. Susunod na nagustuhan ko naman dito is yung analog niya. Crisp ang mga button at maganda yung tunog niya guys. Nakakabilib yung mga bagong labas na ganito.
Tsaka, mas lalo ako nabilib kasi brandless siya. Yung mga buttons niya, maganda rin. Itong directional button. Pati itong shoulder button na to. Napakaganda. Ayan o, kung naririnig nyo. Kumbaga, pwede ko siyang ikumpara sa DS4 ng PlayStation. Tsaka medyo napansin ko lang dito sa shoulder button na to, hindi pantay itong dito. Ayan. Sana nakikita nyo, medyo angat itong itong L2 and R2. Tingin ko, kinadya to para maging palatandaan siya ng mga daliri mo. Kasi ayun, no, nafe-feel ko siya, guys. At saka, napansin ko dito, kapag nag-L2 or R2 ako, hindi ko napipindot to, itong L1 then R1. Kadalasan kasi, hindi naman sa akin compare ko sa RG35XX. Kasi ang problema ko doon, minsan napipindot ko din yung L1 and R1. Dito hindi, kasi nakaangat siya. At saka kung mapapansin nyo, yung mga letters or mga markings dito ng L1, L2, R2, and R1. Ayan, makikita nyo, parang baliktad siya, di ba? Pero tingin ko tama din yan eh. Kaya ako siya pinasok din sa pros kasi pwede mo naman siyang tignan ng pagganito. Ayan o, kapag tinignan mo siya ng pagganito, maiintindihan mo kung bakit siya ginawang pabaliktad. Diba? Parang okay din na instead na tignan mo siya ng pagganito, iganto mo na lang yung kita mo siya. So yun lang, napakaliit na detalye pero parang useful siya. Next naman is yung speaker or sound ng device na to. Sa ganito kalaking device, hindi ko ina-expect na ganun siya kalinaw, kalakas at ka-crisp. Kaya siya nadagdag sa pros kasi nagandahan din talaga ako sa sound nito. So pang-apat, maliit na bagay lang to pero malaking punto siya sa akin. Nakikita nyo itong, hindi ko alam kung ang tawag dito pero naka-engrave siya. Ito. Nakakadagdag siya ng grip. Nakakadagdag siya ng grip dito sa likod. Ayan. Para hindi mag-slide or mag-slip sa, sa kamay mo. Medyo may grip siya. Maganda yung grip niya. Mas maganda siyang hawakan at mahawakan mo siya ng maigi. Sunod naman na nasa listahan ko sa pros is dalawa din ang SD card na pwede dito. Yung isa is for operating system at yung isa is for games. Pag bumili nga pala kayo nito, meron na siyang free na 32 gig for OS and 64 for the games. So yun, on the go ka, pwede mo siyang laruin agad. Isa pa sa nagustuhan ko dito sa device na to is yung themes niya. Kahit yung default themes niya maganda na eh. Kahit hindi ka pa nag-i-install ng custom OS dito, maganda na talaga yung themes niya. Nakita nyo naman siguro dun sa unboxing, dun pa lang sa transition ng animation ng themes nito, napakaganda na. Bibigyan ko kayo ng example. Ayan o. Napaka-smooth ng paglipat ng kada console. Pugi. Sumunod sa listahan ko ng pros at isa sa mga pinaka nagustuhan kong feature ng device na to is yung pwede mo rin siyang gamitan ng custom OS. Dalawa na yung nagamit ko dito. Isa yung Amber Elec at yung isa is yung Arc OS. So ang default OS nga pala nito is Arc OS. Yun nga lang medyo binago yun ng manufacturer nito. Kaya nung binuksan ko, di ba, iba yung nakalagay. R35S tapos may nakalagay na Arc OS sa unahan. Tapos nung kinalikot ko siya, in-update ko, doon nagkaroon ng sira yung operating system. Ang ginawa ko kasi, in-update ko siya through Wi-Fi. So yun, nagbago yung orientation ng device. Ipapakita ko sa clip na to. Ito yung nangyari guys nung in-update ko. Nagbago yung orientation pero tingin ko merong or kayang ayusin ito. Kalikutin ko lang. So yun guys, ingat kayo palagi sa mga ginagawa nyo sa mga device ninyo, lalo na yung pag-update. Dapat makapag-research muna kayo at huwag kayong gumaya sa akin. Pero nasa pros ko pa rin siya kasi yun nga, nagawan ko siya ng solusyon dahil sa mga custom OS na nag-exist. So yun, naging okay ulit siya. So sunod, kaya ako nakakapagbago ng themes, nakakapag-update ako ng operating system kasi meron siyang Wi-Fi. Hindi na pahirapan yung pag-scrape ng mga box art, hindi na pahirapan yung pag-update ng operating system, at hindi na pahirapan yung pag-download ng themes dito sa device na to. So sunod naman, isa to sa mga pinaka-key features ng R35S is yung makapaglaro ka ng PSP, ng NDS at ng Dreamcast. Ilan lang yan sa mga idinagdag na operating system dito para malaro mo yung mga yon. At isa sa mga nalaro ko dito, syempre yung Tekken 6. Ayan. Malalaro mo na siya! At yung last but not the least sa listahan namin is yung battery niya. Alam nyo ba na ang battery capacity nito is 3,500 mAh. So, pwede mo siyang malaro straight siguro ng 5 to 6 hours. Natry ko na kasi siyang laruin ng 4 straight hours at alam nyo ba na 25% lang yung nabawas at nauna pa akong makatulog kaysa maubos tong battery nito. Matindi yung battery, sobra. Sana lang maging matagal yung battery niya, no? Sana ganun pa rin.
Actually, itong 43% ng battery na to, 3 days ago na yan. 3 days ago na yan, hindi pa siya nalolobat. At saka na-try ko din na naka-idle siya, na naka-on lang. 3 hours, hindi siya masyadong nabawasan eh. Parang mga 5% lang or 10% ang nabawas sa battery. Ganun katindi to. Brandless pa yan At yun yung mga nagustuhan ko or yung mga pros na nagustuhan ko dito sa device na to. At syempre hindi pwedeng mawala yung mga cons ng device na to. So marami-rami din yung mga naisulat kong cons nito guys. Una sa listahan ko, alam kong nagustuhan ko yung mga buttons nito. Kaso ang hindi ko nagustuhan dito is yung kung gaano kaliit itong mga buttons na to. Parang kayang sagasaan siya ng isang thumb ko eh. Parang minsan napipress ko din yung A pag pinipress ko yung B. O siguro malaki lang din yung daliri ko kaya ganun yung nangyayari. O yan, tignan mo, kapag pinipress ko yung A, parang masasagasaan na yung Y. Kailangan dito yung mga maliliit yung daliri para hindi mo mapindot yung ibang buttons. Kaya nga ng daliri ko pindutin lahat to. Ayan. And additional ko na din pala to, yung mga side buttons dito, yung volume rocker niya, pati itong power button and reset button. Hindi ko nagustuhan to kasi yung mga buttons na to, halos magpantay na siya sa shell. Ayan no. Ang hirap niyang pindutin minsan na kapag gusto kong mag-volume up or gusto kong taasan yung volume. Ang hirap niyang pindutin, lalo na dito sa power button. Ang hirap niyang pindutin minsan, natatagalan ako sa pag-power off nito or sa pag-power on. Ayan, napakaliit niya. Tapos, yun nga, kapantay siya ng shell. Dapat hindi siya kapantay ng shell. Dapat, kapag tinignan mo sa side view, dapat tumbok siya ng kahit konting ilang millimeter. Ayan, wala, as in. Tapos, napakaliit niya. So ayun, ang kinalalabasan, hindi ko alam kung napindot ko na ba siya o hindi pa. So ayun lang naman. So sumunod, sinabi ko rin na nagustuhan ko yung sound or yung speaker nito dahil clear siya, malakas, at crispy yung sound. Pero, hindi ko na nagugustuhan yung sound niya kapag lumampas na siya ng 85 to 100%. Nagkakaroon na ng something na parang sabog yung sound. Siguro ang pinaka sweet spot na volume niya is nasa 80 to 85 lang. So, ayun. Sumunod din na sinabi kong nagustuhan ko is yung free SD card niya na 32 and 64 GB. Yung dalawang free na SD card na yun is generic lang. So, better change to authentic. Once na na-receive nyo yung unit, i-backup nyo agad yun. At wag nyo nang paabutin na makorap yung SD card na yun or yung operating system. Inuunahan ko na kayo guys. I-backup nyo agad once na ma-receive nyo yung mga makukuha nyong SD card sa mga ganitong device. So, pang-apat is yung screen niya guys. Ilalagay ko na sana siya sa pros kaso nung unang bukas nga natin, 'di ba, ang nangyari is merong mga spots na kulay black pero nawala naman 'yun. Yun nga lang ang pangit kasi na makukuha mo yung item na merong ganun, 'di ba? Parang gusto ko na sana siyang isole. Buti na lang nawala siya. Ayan, wala na yan guys. Sinama ko na lang din siya sa cons kasi baka ganun din yung makuha nyo, 'di ba? Pangit sa unang impression. Pero buti na lang, naging maayos siya. So next na hindi ko nagustuhan, alam niyo na kung ano yun. Yun yung boot logo. Talagang pang brandless yung design ng boot logo niya. So pinaltan ko na lang din yun. Check nyo itong ginawa ko. So ganito na guys yung boot logo niya. Ayan. Si Super Mario na pirata. At susundan ko na din yung cons ko dito. Ang cons ko din dito is napakatagal mag-boot guys. Napakatagal. Ayan. Yan na mismo, on the spot, napakatagal ng ano niya, ng boot niya. Hindi namin ikakat yan para malaman niyo kung gaano katagal. Ayan. Ilang segundo 'yun? Siguro mga 10 or 15 seconds. Siguro i-flash ko na lang sa screen kung ilang segundo yung itinagal nung pag-boot na yon. Next guys, kung mapapansin nyo dito sa layout ng mga buttons dito, makikita nyo yung isang button na tinatawag na FN. Ayan. Kaya ko siya pinasok sa cons kasi once na nag-install ka ng custom OS guys, nagiging baliwala na to, hindi na siya functional. As in, hindi na siya napapagana. Hindi ko alam kung bakit. Siguro hindi ko pa na-explore masyado, pero mas maganda sana kung merong function to. Ang FN sa keyboard is combination siya ng or parang hotkeys na pwede mong i-combine sa ibang button para mag-function yung hotkeys. Pero nagiging useless na siya kapag gumamit ka ng mga custom OS. Kahit in-game ka, kahit nasa Teams ka, kahit nasa ibang menu ka, wala, hindi na siya gumagana. Kahit i-hold mo pa siya at i-combine mo sa iba't ibang buttons, wala na siyang silbi. Isa din to sa mga hindi ko nagustuhan dito is yung
iba-iba ang save state niya. Alam niyo naman yung save state, di ba? Dito, iba-iba yung save state niya na nakakalito na. Katulad sa Nintendo DS, iba na yung save state niya. Kailangan mo siyang gawin manually. Tsaka doon din sa PSP, kailangan mo siyang gawin manually. Siguro gagawan ko na lang ng ibang video yun para makapag-save state kayo sa iba't ibang console. Di ba nabanggit ko din na nagustuhan ko sa device na to is meron siyang Wi-Fi at Bluetooth. Pero, isa pang pero ulit, yung Wi-Fi nito is kailangan ng Wi-Fi dongle. Kailangan yung gumamit ng OTG, then yung Wi-Fi para mag-enable yung Wi-Fi niya. So medyo hassle yun kasi kailangan mo pang bumili ng Wi-Fi dongle. Ang ine-expect natin kasi dito, parang built-in na siya. So yun, hindi siya built-in. At yung sinasabi kong Bluetooth, parang fake news siya kasi hindi ko alam at hindi rin alam nung seller kung ano yung function ng Bluetooth. Dalawa na yung pinagtanungan ko, yung isa si Tesico, yung isa si Datafrag. Wala silang naisagot sa akin kung paano may enable yung Bluetooth ng device na to. Siguro kailangan din ng Bluetooth dongle para mapagana, pero hindi ko alam at wala dito yung user interface ng Bluetooth. Wi-Fi lang talaga. So medyo natalo tayo dun, na fake news tayo dun guys. Sorry. Nasabi ko din kasi yun sa pag-unbox ko. Kasi meron dun sa box eh. Napasa ko merong Bluetooth and merong Wi-Fi. So in-expect ko meron siyang built-in. Yun pala, wala. So yun, mapapagastos pa kayo dito ng siguro parang nasa 200 to 400 ang Wi-Fi dongle sa tingin ko. Siguro magpo-provide na lang din ako ng Wi-Fi dongle sa description para makabili kayo kung matitripan nyo to. Sunod sa cons ko, medyo sensitive siya. Yung pag-update ng operating system or firmware nito is napaka-sensitive guys. Kasi once na magkamali kayo, pwedeng magbago nga yung orientation ng screen or pwedeng mawalan ng sound or pwedeng humina yung sound. May mga ganong bug eh. Hindi ko alam kung bakit pero buti nakahanap ako ng isang firmware na tinatawag na Amber Elec na yun yung mas naging compatible dito sa device na to. Kaya ingat-ingat kayo guys sa pag-update. Better na mag-research kayo ng Toro before kayo mag-update. Sunod, since brandless siya, medyo may doubt ako dito kasi paano kung masira siya? Paano ka makakakuha ng mga replacement parts nito kung wala siyang brand, diba? Pero sana lang yung ibang retro handheld gaming console is compatible din dito sa device na to. Like yung sa screen, sana meron din katapat sa ibang gaming console yung mga buttons. Hopefully sana. Kasi kung masira yung ibang buttons dito or yung screen, yung mga analog, hindi natin alam kung paano mapapaltan to. Huwag naman sana siyang maging disposable na tipong once na masira yung isa, tapon na. Yun lang. Sayang din kasi yung 2,800 na pinambili natin ito. Yun lang yung cons kapag brandless yung gadget. At guys, ito na yung last na cons natin. At ito yung major concern ko dito sa R35S, no? Based nun sa specification ng device na to na kaya niyang i-play ang PSP, NDS at Dreamcast. At marami pang iba. Ang naging problema ko lang dito or yung major problem dito is yung mga sobrang heavy graphics like God of War, Jackass, Dante's Inferno. Ayan guys, yung mga sobrang heavy graphics na yan, ang hirap na niyang laruin dito sa device na to. Pwede mo siyang malaro. Pwede mo siyang malaro. Yun nga lang, sobrang choppy na nung games. Nag-i-stutter na yung sound niya. Talagang, parang gusto mo na lang i-quit yung game pag ganun yung nangyayari. At kung gusto mo talagang ma-play yung mga ganong ka-heavy na graphics na mga games, kailangan mo siyang i-configure ng paisa-isa at manual kapag mga ganong graphics ha. Ito, ibibigyan ko kayo ng isang sample na game. Ito yung tinatawag na Dante's Inferno sa PSP. Ito guys, isang example ng na hindi niya kinakaya yung graphics. Nagkakaroon ng parang black. Ayan, parang nag-blink siya. Ito, ganyan nangyayari. Ayan. Ayan o. Sobrang choppy na niya. Ayan. Minsan may time pa na nawawala yung mga characters. Tsaka yung ibang mga details. Ayan o, sobrang nag-i-slow motion siya. At kung i-configure mo naman siya dito sa settings, napaka-hassle, sobrang hassle niya. Kailangan mong tiyagain yung settings nito diyan sa graphics, kailangan mong baguhin yung iba. Ayan, kailangan mong i-uncheck. Ayan, grabe, sobra, ang hirap niya. Kung mga gantong graphics lang din, dito tayo natalo sa anong to. Pero yung ibang games naman ng PSP, okay. Like Dragon Ball, Tekken, yun, kinakaya niya yun. Naawa ako sa device. At ayun yung mga nasa list ng cons
ng device na to. So, final thoughts sa lahat ng sinabi ko about dito sa R35S na to. Personally, trip ko pa rin tong device na to kahit ang dami niyang cons. Disregarded lahat ng mga cons and yung mga negative na sinabi ko dito dahil sa price niya at dun sa specs niya, guys. Biruin mo 2,800 to. Kasing presyo niya yung RG35XX, pero mas marami siyang i-offer at iahain sa inyo. Makakapaglaro ka ng PSP, hindi nga lang lahat. Makakapaglaro ka ng DS or Nintendo DS, makakapaglaro ka ng Dreamcast. Meron siyang Wi-Fi, wala nga lang siyang Bluetooth. Meron na siyang scraper na kadalasang hinahanap ng mga taga RG35XX para sa mga Artbox. Pwede na siyang makapag-update through Wi-Fi din. At pwede kang makapagpalit ng themes gamit yung Wi-Fi dongle. Yun nga lang, medyo olats tayo dun sa Wi-Fi dongle na yun, di ba? Yung sinabi ko nga kanina, kala natin built-in siya, pero hindi. Pero magkano lang naman ng Wi-Fi dongle? Nakabili ka nga ng 2,800 na ganito, tapos wala kang pabiling Wi-Fi dongle. Ano yun? Ang nakakatakot lang kasi talaga dito, guys, kapag bumili ka ng item at may sira siya. Katulad nung mga pinakita ko nung una na meron siyang mga black particles, meron siyang screen burn, mga ganun. Pero meron namang way para maibalik mo siya. Basta sa Shopee ka bibili. Pwede mo siyang i-return sa seller. At pwede nilang palitan yung item mo ng mas maayos. Siguro may re-recommend ko tong R35S na to sa mga user na handang mag-explore ng mga new device na kahit brandless pa yan. Mga addict din sa retro games na hindi takot masayangan ng pera at hindi takot sumugal na bumili ng mga ganitong brandless na unit. So kung decided pa rin kayong bumili ng R35S kahit na medyo talo siya sa ibang part, kahit na marami akong sinabing negative or maraming cons, i-share ko siya sa description sa baba kung saan kayo pwedeng bumili nito. At sana may natutunan kayo at nag-enjoy kayo sa video na to, and syempre don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga tips and tricks namin about sa mga retro handheld gaming console, PC, PlayStation, unboxing ng laruan, unboxing ng gadgets na related sa gaming at kung ano pa ang pwede namin ma-share sa inyo. So yun lang, guys. Maraming salamat. Paalam.